container so ato din mapasan. So, mas may pa magsugba kaysa mag-picture. So sa tamis ko sa mga putang na may kalimutan sa ato kaliyukan sa atong pondo. Mahadol itong usa ka input na magamit na ito isip mga pastors. Kaya itong ikaw yun ang kada meeting na kamay na input para magpadugan ko sa inyong kaalam sa Ginoo. So, pagtuo. Yun ang mga pastor ko sa pagtuo. Surubla namin. So, faith, okay? Faith is the first dimension of the supernatural. Actually, if you study about the supernatural, there are three dimensions. Okay? The first dimension is faith. The second dimension is the anointing. And the third dimension is the glory of God. So, this morning, may sugot na ako sa faith, the first dimension of the supernatural. Here is Hebrews 11 verse 1, it says, now faith is the assurance or the confirmation or the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of the reality, faith perceiving as real fact what is not revealed in the senses sa Amplified Bible version niya. So, ang pagtuo, okay. Sometimes it's easy to say nga natin pagtuo, pero when time come na we will be confronted with problems and issues in life, dahil mawala ang atong pagtuo or atong pagtuo matayo. Okay? So, katong ipasa din niya, faith is like a title deed. Siya may title deed. Okay, the title deed. Ito lumabas yun na. Okay, na kasi yung balay, na kay title deed. Yung mong yuta o as barangay Kambaloktot. Okay. So, kung na yung proof, nga naa kay yuta, di ko sa Kambaloktot, kaya na kay land title. Sa doon, piling mo makita kung imong yuta, sa doon kung imong yuta, layo tayo. Pero, di ba doon ka na kay yuta? Okay? Tungkol sa title deed. So, yun anak ng ang pamaagi sa pagtuo. Okay. Ang word na faith in Hebrew is imuna. Pasabutan ng imuna is firmness or steadfastness. Ano pa, likon, barong. Okay. Sa paani ka ng faith sa Greek word is pistis. Dili pistia, pistis. So sa Hebrew, it means firm. Steadfast, meaning dili usap-usap, maintain. So faith in the divine ability given to man to go beyond the natural. So kita kaantag gasa. Okay. Kaya mo na ka ng agasa na matuo, kaya mo na itong gamiton nga makaapot na sa supernatural na realm. So, isa yung natin sa imong faith. Good. I mean, sure. Ningon ang Romans 12 na kita ka na nakadawat a certain measure of faith from God. So, ang imong pagtuo, ika na sa Ginoo. So, ihatag ng Ginoo to help you access to the supernatural. The
supernatural dimension is an eternal realm that can be accessed only by faith. So karang naa supernatural na realm, kapot dati mo pinaagi sa pagtuon. Munang kinanan, ilabing tayo mga pastor, kinanan sige ko tayo, manikabot na mutubo plus ato, pagtuon. Okay. The invisible realm is superior to and has dominion over the natural realm. So kaya ko ng supernatural, mas superior na siya kaysa Natural. natural. So, ang sabing natural realm, alam mo kabalaka ako lang i-forward ng PowerPoint sa inyong messenger. The natural realm, do not conform to this world, but be transformed. Sa Amplified Version, do not conform to this world or to this age or fashion after or adapted to its external superficial customs. So mankind attempt to define God according to the natural realm. Ano man? O imong pagtuo wala gyud manibilog, most likely na anong kas natural realm. So when you relate with God, you relate it on the natural level. So mo na tinahan makalikawas ta sa natural realm. And what we to do is, Ninos Pablo nga, being transformed by the renewing of your mind. So ang atong life, atong circumstansya, ang atong mga problema are related to the natural dimension. Ang mo no? Ang atong kinabuhi, ang atong circumstansya, ang atong mga problema are related to the natural dimension. Therefore, the breakthrough will come when we begin to operate by faith. Amen. Kailangan kang breakthrough, you have to operate by faith. The natural realm is reality. But in God's mind, this dimension is subject to be cursed. Amen. Ang natural, sa una-una Ginoo, ang natural is subject to be cursed. So everything to which you conform will become your reality. Now, this is very important. Everything to which you conform will become your reality. So kung imong man na conform na sa kalibutan nun, amo na imong realidad, kalibutan nun po ka. But if your mind is conformed to the supernatural, to the abilities of God, then you ang imong focus, ang imong reality is the supernatural. So what's the difference between the natural and the supernatural realm? Yun ang Isaiah 57:15, for thus says I and lofty one who inhabits eternity. So ang Ginoo nagpuyo sa eternidad. The supernatural realm is eternal and permanent, and it operates in the perennial now. Ang supernatural is eternal and permanent, and it operates always in the now. No. Not yesterday, not tomorrow, but now. Okay? Pagkaugma, now, nagyapon na. Tomorrow. So muna yung supernatural, dili ka mahadlog ang pasig. Dili pa mo iuras or timing, no? Ang supernatural is always now. Ang ato lang pagtuo, may wala pa ma-align. Okay? So, in the supernatural realm, everything is finished and complete. So, there's kawanangan sa mga supernatural, kanang kaayuhan, kanang kalambuan, kanang sabalina, manana, finish na ang transaction. Pero sa natural, wala pa.
ni Pablo ang isultin Isaiah. This Isaiah, by His stripes you are Healed. healed. Pero pasultihan si Pedro, by His stripes we were healed. Muna ayo na ka. Siya wala pa kayo balatian ron yung balatian ko nung tuig pa. Pero in the supernatural realm, ayaw na ka. Nakuha ba ninyo? Amen. So, how can we manifest these things on earth? Sabi na siya itong buhaton na kiningas mga supernatural, wapot the rest ko natural realm. The only way to do it is by faith. Pagtuo na yun. We must decide which realm we want to inhabit. The realm of time or the realm of eternity. Remember, ang time sa tao na ang Ginoo walay oras. So it's either we operate in the realm of time or in the realm of eternity. So what does the natural realm represent? The visible realm represent our surrounding. Imong mga palibot, muna imong natural realm. Kaya mga silingang putan, may silingang na chismoso, chismosa, na mga buliagon, mga putan, tato ko mga pastor, naandi ako, nabi mga pastor putan, nabi pastor buliagon. Natural realm na siya. Okay? When we understand faith, the impossible becomes possible because faith has dominion and control over the law of time, space, and matter. Wow. Kung mag-operate na ka sa faith, dili na ka mawari sa kuan. Kanang time, space, or matter. Kaya everything will take place in the natural. Dili na ka under sa law of physics. Law of sin and death. So, Hindi na. faith is now because God does not need time. Faith compresses time. Yun ang Isaiah 46 verse 9 to 10. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning. Natawag Ginoo. Iyan i-declare ang end sa simultanan lamang. Declaring the end from the beginning and from ancient time, things that are not yet done. So, God finished something before showing men the beginning. So, kada iyang ipakita nato ron, yun ang beginning, pero actually humana na. Kaya na mong example, in the natural realm, na mukha ini. Kaya maglanta mo sa mga sini, or sa mga video na naay mga advanced kayo mga technology. Okay. Magkayong nga bagong technology ni, dili na nagbago. And the supernatural is there. Huh? Opposite, hapit na makuan, obsolete mo ng ilan ang ipakita. Ilan din na sa lamahado kung pakitaan na sa sini, kailan ako'y bago. So, ikaw nagkakita, pag-uni, pero actually, karaan na. Nanak ang Ginoo. Nasa ipakita ni mo para ni mo, oy, bagong revelation din, bagong revelation mo na, doon ka na nag-reveal Biblia. Bago lang na nagkakita. So, muna yung faith. God finished something before showing men the beginning. In other words, nothing exists in this world until He has been finished. It has been finished by God. So wala tayo makita din is kalimutan na wala mahuman sa Ginoo. Kung imo nang nakita, atong mahumanan na sa Diyos. So faith convert things that cannot be seen in something certain and something real. Faith feeds on impossibility. Okay? Ang figure sa faith kato mga impossible. Kanang
faith, dili ganahan ng posible. Ang ganahan sa faith kato mga imposible. We were created to have an appetite for the supernatural. We were created to have an appetite for the impossible. Amen. That is why God gave us faith. Faith perceived as real that which has yet to be revealed in the natural senses. Sa in the supernatural, manana, exist na dugay ra. Pero wala pa di mo makita sa natural. The carnal mind cannot see the invisible. Kita ni mga carnal. Born again or dili? Natural man, depraved Born mind. again, ang Born again. carnal Christian. Born again. Ano ka born again, puro bataot, wala katubo, bunjing. Bata naghapon, siya giyup-yup o bitbiron, ikausap o karne, manahingong Pablo. Huwag dayaper. So, kung magpabilin talihan napita, we cannot receive the supernatural. Ha? Nebios? Ha? So, kinunang ganda mo tubo. Infant, okay. So, hindi na mo gaming bata. Ganyan pa rin ako mo. Kasi yung bibiro, galo na ng ginakon. O huyos. Mature. So, Romans 12:3. God has dealt to each one a measure of faith. Muna sa Romans 12 verse 3. Itakaantas Ginoo matagusan nato nagadawat kag usa ka pagtuo gikan sa Dios. Dili man tingali parehat sugod. Pero kita tanan nagadawat og pagtuo gikan sa Ginoo. Kasi kung lang mo ka dapat to iya gamay-gamay ning abo. Ayaw, okay na. Kaya ganyan niyo na ba Jesus nga ikon imong pagtuo ingon kadakos Jesus mustasa. Ikaw na nang maka Balhin, og tubig, balhin og remove bukid. sa bukid ato sa dagat. Uy, Mga yun, pagkinakuha na, hindi ba naman kasi ako gamit? So, because everyone was given a mission of faith, there will never be an excuse not to believe in God. Dapat to, kasi no, kaya ko ka, o, pagtubigan sa Ginoo. Kada Biblia, Biblia, Mark 11:22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. in God. Muna na as English Have faith in God. Bible. But literally sa Greeko, it means have God's faith. Wow. Patuni ang pagtuo sa Diyos. Katong usa is have faith in God. Dapat makapatod kang pagtuo diha sa Ginoo. Pero ang literal na translation is Na. makapatod ka sa pagtuo sa Diyos. So God gave Abraham a dynamite faith. So, sa meaning, Greek word sa dynamite, dynamo. Tawag dynamo? Revolving, working. Kaya pa na as mga Katuyok. katuyok sa mga pain, anong gagawin ko, anong kahatag o power. So, when we are totally convinced and persuaded, nothing will make us waver or doubt. Si Abraham, fully persuaded ko na siya. Grabe, masaya kitawag ganit si Abraham na father of faith. Kaya hibalo sa Abraham na, besa pag mamatay niya akong anak, banaw na po ni Ginoo. Mutuningon ang Romans o Galatians, ningon ang Biblia na Abraham hope against all hope. Asa maging ka ng hope? Sa faith, kung wala kay faith, hindi mo na mulaw. Muna si Abraham, against all hope. He hope against all hope. At meaning, wag po siya naging up, nagalantaw siya iyang itsura nga 100 years old sa kape niya, kasi anak, siya galantaw siya iyang ang iyang paglaog na nagusaan sa Ginoo. So what are the enemies of faith? Sabi ang kaaway sa pagtuo.
Number one, kanang unbelief. Okay, tingnan rin ang Hebrews 3:12, beware, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Itawag ang unbelief, evil heart. In departing from the living God. Unbelief is a wicked spirit that uses reason to make us refuse or oppose God. The only biblical reason to fail is unbelief. Kung mapakyas tayo mga pastor, it's not because kulang ka kahibalo, it's not because kulang ka kaalam or abilidad, it's because of unbelief. Because if we have belief, kanang mga skills, abilities, wisdom, ito kinahanglan, maabot naman na. Pero wala kung may belief, awak yun. Basta pag-abilidaran ka. So unbelief is critical. Okay? Yan na nagagawin mga pastor na nagagawin unbelief. Pero gato kung may soon na gato nga disciple, nabi po sila yung mga unbelief. Ha? Tama? Oh. Nibalik ko bang isda. Nibalik. Atong matawag ni Kino na yung Biblia niya? Marcos 16:8. Okay. Ito, pag bumagpanaw ni Jesus niya, sunod ito, yung kitapot yung mga disciple para yang palakot to preach the gospel, make disciple, naman Mark 16, sugod sa 12. Sugod sa 14. Later, Jesus appeared to the 11. Anong 11 lamang? Ano mas Judas? He appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for lack of faith and their stubborn refusal to believe. Stubborn refusal to believe. Sabi ko sa mga stubborn. Kahit refusal, di yung tuo. Ito, di ko tuo, Jesus. Stubborn refusal to believe those who have seen Him after He has risen. Hindi matawa na wala yung tuo, Jesus. Nadabanaw na siya. Kung may rebuke sila nito, pero in spite sa ilang kulang pagtuo, ningon si Jesus sa 15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So gigamit silang Jesus, siya na sila stubborn refusal to believe. Duha ka description of stubborn refusal. So, munay wala bang tapos sa inyo na? Emotional faith of the Lord. Emotional faith. Strong in worship, weak in crisis. Correct. Okay. When the real faith will be tested in crisis. So, naiwalay na title, The Faith That Overcomes. Na may ubang bato nga hindi mo ka-overcome o mga pagsulay. Ay may bato nga hindi mo ka-overcome mga tentasyon. So, buti una, enemy sa faith at believe ikalawa, human reasoning. By faith, we understand that the world were framed. The enemy's goal is to keep us within the limit of reason. Faith is the ability given to every believer to believe the unreasonable. Kita nga ang tao, pagtuo, para we can overcome overcome the unreasonable. Kaya wala tayong pagtuo, magpinta mo na. Pareha ni Andrew, ibatong na
5,000 men, excluding women, ay makanon. Oh. They have the Kita tayo sa anglo o isda o tinapay. So, na tatlo problema. Lord, tinapay. Walang. Reason na niya. kulang pang sweldo. Kung sa kuning tinapay 5 duha ka isda, kadaghan na to, kulang ni Lord. That's reasoning. Kung mali ato na yan, kita na tayo. Ang purpose na faith is for us not to reason out, but just to believe. Amen. Kung mawala ang atong gawang sa itong pagtuo, tungod kay to reason out pa. Panahon na ganing ato bang crisis, malimot na sa itong pagtuo. Sabi na tabo ni Moses, di ba nagbuhat ko sa Egypt? Diya pagbuhat sa Egypt, nisangko sila sa Red Sea, sa pikas bukid, taas sa pikas bukid, pikas po taas sa bukid. Kaya ng likod ko, agalan na itong mga Egyptian. Natarantar ang mga tao, astas Moses natarantar. Munang, ningon ang Ginoo, aningon si Moses, pero tabangin ni. Kasi tubag si Ginoo kang Moses. Ningon ang Ginoo kang Moses, hindi siya magkagsabaw din na. Gamitan ng sungkod. Kumita imo faith. Kaya katong sungkod, di kami pinapirning Moses ng sungkod. Katong mo na play. Gamit ito niyan. So, naitabo, sabat sa Ginoo, ayaw siyabaw na rin ako. Gitagaan kang pagtuo, katong sungkura, sungkot ko sa Ginoo, di na sungkot ni Moses. Kaya paingon sa Ginoo nga, saan na nasa mong gamot, ingon Moses, sungkot, putan yuta. Pagpunit ni Moses, di man Biblia, that rod become the rod of God. Dili na rod ni Moses. Dili na sungkod ni Moses. Sungkod na sa Ginoo. Muna dala-dala ni Moses. Now, tungkol sa crisis, nataranta naman siya ng si Gabo na itong Chariot. tinagbo na itong Agis Chariot na nanatila. Siya pa, nalaman siya sa Ginoo. Di kasapaan naman siya sa Ginoo. Tingo na Ginoo, iisa na nitong sungkod. Pag-isa ng Moses, Split ng split ang dagat. Sa'yo, nalimot ka. Kaya ang limot niya, pag cross nila dito sa Pikas Kasay, i-atake sila ng Amalikay, nagkakain kontra. Permino ito na nagkubat. Ang kitsa nagkikubat silang Joshua. Dito sa taas sa buntod, nag-ampo siya sa Ginoo. Siya kung watot, Lord, lingon na mo ng Ginoo. Naunsa ka mo sa isa ng sungkod. Kadang pastor, magwali ini nga scripture. Magwali sa prayer of intercession. It has nothing to do about prayer and intercession. Wala man gaampo si Moses. Wa po ningon ng Ginoo. Pag-ampo niya Moses, pag-intercession wala. Ningon ng Ginoo, kanang imong sungkod, nagamahanan, iisa na. Unang ko ng Biblia, kung ilang isa sungkod, mudaog sila ni Joshua, kung iibutan ng sungkod, maperde sila ni Joshua. So, ang focus ito, nga kung kailangan ka mudaog, gamitan ng gahom sa ginunaan mo. Kaya atong faith, muna yung atong connection sa supernatural, sa mga gahom sa Diyos. If we will use our faith, we will see signs and wonders. Ito na yung tabo ni Moses. Kaya kapoy mag-isa na kamot kay ito panahon at Moses, sobrang mo ito 80 anyos. So na ito arthritis, ito ka isang dugay. Ito klanan ni Hor o Gray. Aaron. Kita mga pastor, sa atong pagbayaw sa gawong sa Ginoo sa atong iglesia, kaya natatabang.
sa atong mga assistant leaders, sa mga assistant pastor. Kaya dili nato na kaya kung gitara. Lain-lain niya. Hindi rin adlaw mo itong kaanak sila. Tungos kadaga silang kontra, hindi rin adlaw ng gubat. Yan hindi kaya musik na hindi rin adlaw. Kaya kung para na totoo, yung mabisunin, dili nanda mo. Nason. Ini ginoon. Ang imong simbahan, akong pananginan, 10 milyones. Siya. Bakit lain doon, akong galugan, ibigay itong ginoon. Kaya, sabi ko ka, 10 milyones, paminginin, ang akong galing tayo kada Domingo, bigito naman, 10 milyones na doon. So, reason na mula. Ulanda kasi imong mga membro nga ulit trabaho. Naglarong income, parang milyones mo naglayos dinoon. Kung yan ka, tas reasoning. So when you begin to reason out, wag na. Nagkabayaan ang imong pagturo. Ibig kadawat ka, hindi na lamang. Amen? So, masabihin ka tulo, ano na di ay naman. So how to cross over from reason to faith? Okay. Kaya ka nagkusugin ang reason out pa. Okay. Maglantaw na atong pinaglanan, gamay na, atong income, gamay na, atong mga libro, walang trabaho. Yan. Upang mga kuwan, wala pa ko yung magpagkapanan. So, to live by faith, we must disconnect our reasoning ability. Okay. Ato pa, muundang na tayo sigigwinta. Pag mula sa Ginoo, di na ka magwinta. Amen. Di na ka magwinta. Kami sa church, pinawag pa rin kami yuta. Kung kayo yuta pa rin siya, maga tayo yuta pa rin siya, per square meter. Paano mo lamang kung ibintaan na? Magbinta ko magkuhan, ano magkuho. Kung gismin niya, ako mamimro sige ingon lang, pala tagwat mas ka ng 2,000 square meter, kaya naman na parking. 2,000 square meter yan, 10,000, 20 milyones po. Asak, lamiin mo asak, tamiwa ini. So, hilong ko naman ka, maglisod kang dawat, hilong na lang. Hilong na lang, undang lang muna. Undangan na yung imagination. Imagine na lang na ginumay mo. Buo sa imo. Nangalin, okay? Faith doesn't need human reasoning to believe because it supersedes reasoning and it is not based on common sense. So, literally, ang supernatural is not based on reasoning. It is not even based on Common sense. Common sense. Sentido común. Yeah. So, magpinta ka, wala. Bago kayo madapat. Amen ba? Amen. Ito lang. How do we rise from one dimension of faith to another? Romans 1:17 says, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So the key to advance is the revelation of the revealed knowledge of God. Kana magbasa kita kag Biblia. Yan kana imong ibasa, sige ni kagabasa na ng 10 times kanang gabasa na. Ya, pagbasa di mo ang adlaw, kalit lamang na kay nakita na wa gud mo itisukat. So that is what we call revelation knowledge of God. Gi-reveal ka ng Ginoo, wala nang kakakita. Ano timing yun ang Ginoo ni mo ba? So, practice na. Therefore, when a person lacks revealed knowledge, it is impossible for him to move to the next level of faith. So, sa una, natuon ko itong act of worship pa ni Mary
Magdalene. Sabi ng ihugasan ng tiir ni Jesus. Ihugasan niya lupa, tapos yan na ng buhok. Kanya, sa to the perfume, iwan na mahal kayo. Nalipo ko kakunin na amiss kay Jesus sa kuwan. Sa iyang worship. Kailangan kailangan pumihilang, lulong pa. So, ako kamahilig mo kong word study, ako tunan word by word. Hantod nga nakaabot ko sa word na spikenard. Ito na perfume, spikenard na to. Ako rin hihiling sa diksyonaryo. Anong spikenard? Karoon pag-hiling na ako, kaya hindi ko man yung Greek dictionary na the word spikenard means genuine, pure, unadulterated. O diha, ito mo masakot. Mo na yung nahimuon si Kristo sa worship ni Mary Magdalene na nagamit ng spikenard, kaya katong nga worship is pure, genuine, unadulterated. Puti klaseng worship na ipakita ni Jesus. So muna may example of mga revelation natin. Another revelation natin. Kanang word na give. So una may hilig tutulog-ilig. Until pag ako nako sa Acts chapter 20, nilong na it is better to give than to receive. Naligo ko na. Siya irason na nung better to give than to receive. Word study na ko. Pag-abot na ko sa words na give, pag-giling na ko sa Greek. Upat kami ni. Didumi man, upat na ko. Didumi. Adventure. Adventurer. Power. Power. Kanang Love. Giving. Adventurer. Adventurer. Layo na. Adventure to create. Create. Oh. Okay. That's why every time you give, it will create something in the supernatural realm. Okay? Either tako sa imong need, yung adventure. That's why every time you give, maka-experience kang adventure na bago, sa pagtako sa Ginoo sa imong ikinahanglan. Power, nahihiling power ang Giving. And then ang pinaka-damit na message at meaning na to receive. To receive. Sa mind sa Griego, ang word give is plainly means to receive. Ano man? Muhatag ka sa Kristo, ang imong ma-receive harvest man. Tagahan lang dito. Which is many times than what you have sown. Muna yung example ko nga revelation knowledge. Pwede magkakapuna na. Ubay na kung kapunas Biblia. So the level of revelation in an individual determines the measure of faith in which he will operate. So the Christian life was never designed to stay at one level. So next time, I will share to you the second dimension of the supernatural, which is the anointing. The plano ko sa anointing portion, mag-seminar ko, kay taas ako na katong how to walk in the double portion anointing. Mga upat na kalisod sa mag-seminar na taas. Then the last is the glory of God. Malamig yan ko na sa Lord. Okay? So I will forward this to your messenger for you to study or you can use it para iwalay sa inyo simbahan. At least na may komento na may additional insight